Higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng Maynila dahil sa pagbaha. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, nasa ang evacuation center ka at kumusta ang lagay ng mga evacuees? Cheryl, dito sa Antonio Regidor Elementary School sa District 3 ng Maynila, lagpas 300 pamilya o 1,000 na mga individual ang lumikas muna ng kanilang mga tirahan at nanatili muna dito yung mga evacuee. At makikita ninyo, yung iba nagsisiuwian na pagkatapos binibigyan na kasi sila ngayon mula sa MDSWD o yung Social Welfare Department ng Manila ng maiuuwi nila na may kani, na may bigas, merong canned goods na maaari nilang kainin sa mga susunod na oras. Samantala, dito sa likuran ko, nananatili yung ilang mga evacuees, lalong-lalo sa mga hallway ng paaralan. At even yung mga CR dito, ang ginagamit nila para sa kanilang pag-ihi, pagligo, tulad dito sa hallway. Habang dito sa isang clinic naman nila, yung leptospirosis lane para sa mga bibigyan ng gamot, doxycycline, maging yung para sa lagnat, sa sipon, sa ubo. At nandito kasama din natin si Doc Melanie Martinez na District Health Officer ng District 3 at marami-rami na yung kanilang binigyan. At ang maganda daw dito, hindi naman kailangan ng kahit na anong requirement, kahit daw hindi rin Manileño, basta mangangailangan daw ng gamot, lalong-lalo laban sa leptospirosis, maaari silang kumuha dito. Pero kung sakali man, dahil hanggang tanghali lang ang mga health center, maaari naman daw pumunta ang mga kapatid natin sa mga pampublikong ospital na mayroon ding leptospirosis lane at 24 hours naman na nag-oopera. At yan muna latest mula dito. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.